Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating masusugid na tagapakinig. At higit na din sa lahat, sa iyo Sir Kano, na nagbibigay ng mga kwento ng kababalaghan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako nga po pala si Julius, 27 taong gulang, isang guro sa Pampanga. Noong nakarang buwan lang ay dinala kami ng aming paaralan sa isang seminar sa Baguio City. At gaya ng mga ibang guro, doon kami tumuloy sa kilalang teacher's camp. Matagal ko na naririnig ang mga istorya tungkol sa lugar na yon. Sabi nila, dati raw itong kampo ng mga panahon ng Amerikano at naging tirahan ng mga sundalo noong giyera. Mula noon, maraming kwento ng kababalaghan ang kinakalat tungkol dito. Mga aparisyon, mga multo, at kung ano-anong nilalang. Noong una, tingin ko ay kwento-kwento lamang yon. Pero nangyari ang isang karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Guys, dito na tayo sa teacher's camp. Masiglang sabi ni Lara habang bumababa kami ng van. Ramdam ko agad ang malamig na hangin. Pero may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa lugar. Parang may nakamasid sa bawat sulok ng kampo. Matayog ang mga pine tree na nakapaligid. At ang mga gusaling halatang may edad na. Ang cottage namin nasa bandang likod na tinatawag nilang Benitez Hall. Malapit sa exit at nakatayo sa gilid ng bangin. Sa baba ng cottage ay isang first floor na walang tao. Sa second floor, doon kami naka-assign. Sa paligid, may makapal na hamog at ang tanging tunog ay ang hampas ng hangin at ang huni ng mga kuliklik. Pagkapasok namin, napansin ko agad ang mga bilog na medalya at krus na nakadikit sa pinto. Lumapit ako para basahin pero puno ito ng Latin na nakaukit. Para saan to? Tanong ko. Mga Saint Benedict medal yata yan, sagot ni Lara. Proteksyon yan laban sa mga demonyo at mga elemento. Umiling ako at natawa na mahina. Grabe naman, parang haunted house lang ah. Haunted talaga yan kuya. Biglang sabat ng caretaker na si Mang Nestor na biglang sumulpot mula sa likod ko. Matagal na may kwento dito. Marami na nakaranas ng kababalaghan kaya nilagyan ng mga medalya para hindi na umabot sa kung ano man. May seryoso at mabigat na tono sa boses niya na nakapagpatahimik sa amin. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan kami. Napanigin ako kina Lara at Marco. Pareho kaming nakaramdam ng kaba. Gabi na natapos ang seminar. Bumalik kami sa cottage bandang alas 11 ng gabi at dahil may mga kailangan tapusin, nagpuyat kami hanggang alas 2. Tahimik ang paligid at parang walang ibang tao sa compound kundi kami. Guys, antok na ako. Bilisan na natin to. Sabi ni Lara habang nakasubsob sa mesa. Konti na lang, sagot ko habang pinapagana ang laptop. Biglang may naamoy ako matapang na parang amoy sigarilyo. Napalingon ako sa bintana. Naaamoy niyo yun? Oo, sagot ni Marco. Parang may nagyoyosi sa labas. Tumayo kami at sumilip sa bintana. Pero wala naman kami nakita kundi hamog at mga puno. Ang nakakatakot dito Sir Kano, nasa cliffside kami at walang tao sa baba. Walang pwedeng pumesto doon para manigarilyo. Baka may guard lang na umiikot. Pilit na pangangatwiran ni Lara. Umiling ako. Kung guard, dapat may flash ito tsaka alakas ng amoy nun. Parang nandito lang talaga. Nagkatinginan kami ni Marco. Pareho naming naramdaman ang bigat ng hangin. Guys, ayoko na dito. Tara na. Sabi ni Lara na nanginginig ang boses. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Dali-dali namin kinuha ang mga bag at mabilis na bumaba. Habang naglalakad palabas, ramdam ko talagang may nakamasid sa amin. Ang malamig na hangin na para bang dumidikit sa balat. Narinig ko pa ang bubulong si Marco sa likod ko. Parang sinusundan yata tayo. Hindi ko na siya sinagot. Dire-diretso na kami lumabas at naghintay malapit sa gate ng teacher's camp hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan,
Bumalik kami para kunin at linisin ang mga naiwan naming gamit. Tahimik ang lahat habang nag-aayos kami. Siguro nga ba kami nagyosi lang talaga kagabi, sabi ni Lara na pilit pinapalakas ang loob namin. Sa bangin? Tsaka 2:00 na madaling araw? Wala namang daanan dun, sagot ko. Tahimik kami sandali. Habang inaayos ko ang bag ko, napatingin ako ulit sa medalya sa pinto. May kung anong pakiramdam akong lumapit at pinagmasdan ito. Pinasa ko ang latte na nakaukit dito. CSBP, Cruz Sancti Patris Benedicti, o sa Tagalog, ang krus ng ating ama na si San Benito. Sa paligid ito ay may mga titik. Masyado na ito mahaba, Sir Kano, pero ang ibig sabihin nito, ang banal na krus ang maging liwanag ko. Huwag gayaan ng demonyo na maging gabay ko. At sa palibot din ito, nakasulat, lumayo ka Satanas, huwag mo akong tuksuhin ng walang kabuluhan. Ang mga inaalok mo'y masama, inumin mo ang sarili mong lason. Kung isa-search sa internet, Sir Kano, pakikita nyo ang ibig ko sabihin. Habang tinitingnan ko ito, naalala ko ang kwento ng isang kaibigan kong seminarista. Alam mo Julius, sabi niya noon, marami na kami nakaranas ng demonic oppression sa dorm namin. May isa akong kaklase na nagsisleepwalk at may isa pa na nagigising tuwing madaling araw. Tapos may katabi siyang malaking baboy na pula ang mata. Nung sinabi namin sa pari, nag-blessing sila ng kwarto. Nilagyan na ito ng Saint Benedict medals sa mga pinto. Inisensuhan, nilagyan ng exercise oil at sinabuyan ng exercise salt. Doon lang natigil ang mga bangungot at pagpapakita. Pero sinabi niya rin, hindi yung medal mismo ang nakapagpalayas ng demonyo, kundi awa ng Diyos. Yung mga sacramentals tulad nito, gabay lang para magpaalala na ang Diyos ang tunay na tagapagligtas. Kahit tadtarin mo man ng medalya ang buong bahay mo, kung wala kang pananampalataya, wala ring epekto ito. Habang bumabalik sa isip ko ang mga salitang yun, nakaramdam ako na malamig na hangin. Biglang sumara ang pinto sa harap namin ng sobrang lakas. Napatalon si Marco. Anong walang hangin? Bakit sumara yun? Kita kong nanginginig si Lara. Umalis na tayo dito. Mabilis kami nagligpit at kinuha ang lahat ng mga gamit at halos patakbo nang lumabas. Bago ko isara ang pinto, tumingin ulit ako sa medalya. Sa isip ko kung may protection man dito, ibig sabihin may malakas na presensya na sinusubukan itong pigilan. Simula noon, hindi ko na muling tinangkang bumalik sa teacher's camp. At sa tuwing naaamoy ko ang usok ng sigarilyo sa gitna ng malamig na gabi, naninindig pa rin ang balahibo ko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Kano, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga po pala si Grace. 20 years old na mangyari ito at isa akong estudyante noon sa isang universidad sa Norte. At noong 2018, isinama ang buong programa namin sa isang 4 na araw na seminar sa Baguio. Noong una akala ko ay masaya lang ang magiging trip na ito. Parang field trip para sa mga estudyante. Pero mas mature kasi seminar na ang dahilan. Hindi ko akalain na hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang gabing yun, nalalamig pa rin ako sa takot. Ang kinikilabot ko dito, hindi lang ako ang nakaranas, kundi halos lahat kami sa batch. At may mga nakita kami na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Bandang 11:00 ng gabi nang dumating kami sa malaking bahay sa Baguio na pagmamayari ng city mayor noon. Hindi ko na maalala ang eksaktong lokasyon, pero nakatirik ito sa gilid ng isang burol. Pagbaba namin ng sasakyan, agad kong napansin ang kakaibang struktura ng bahay. Nasa itaas ang living room at kusina at may terrace na nakatanaw sa makapal na pine trees. Nasa ibaba naman ay parang basement at doon din ang mga kwarto. At ang buong paligid ay napakatahimik. Tanging hampas ng hangin at ang mga kuliglig ay maririnig mo. Pagbukas ng caretaker ng gate, binati niya kami at pinapasok.
Pasensya na mga iho, mga iha. Sabi niya. 3 kwarto lang maibibigay ko sa inyo. Yung isang kwarto, nakala kasi storage yun. Wala naman problema. Sagot ng isa naming professor. Maghahati-hati na lang po yung mga bata. Mabilis kami bumaba sa basement level at pumili ng kwarto. 16 kaming estudyante noon. Kaya yung iba ay natulog sa may living room gamit ang banig at kumot. Nung unang gabi ay tahimik lamang. Pagod kasi kami lahat sa biyahe kaya halos lahat ay nakatulog agad. Pero doon nagsimula ang mga maliliit na bagay na nakakapagtataka. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa seminar, nagkwento ang isa kong kaklase. "Uy," sabi niya habang nagkakape kami sa terrace. "Kagabi may nakita akong matandang lalaki na uuwi bandang hating gabi. Suot niya yung parang lumang jacket tapos may sombrero pa. Baka kasama lang yung mayor dito." Sagot ko. Hindi raw eh," sabat ni Joy, isa pang kaklase namin. "Kasi ako rin, nakita ko yung matanda. Dumaan siya sa tabi ko habang nasa hagdan ako. Seryoso yung mukha niya tsaka medyo payat." Kinilabutan ako noon, Sir Kano, pero hindi ko pinahalata. Kinagabihan, habang nakahiga ako, nakarinig kami na mahihinang tawa ng mga bata. Parang galing sa pinakadulong kwarto na nakalak. Nagkatinginan kami ng roommate ko. "May mga bata pala dito?" tanong niya. Siguro baka anak ng caretaker." Sagot ko. Pero hindi akong kumbinsido. Sino ba namang bata ang gising ng ganon kalita at naglalaro pa sa gitna ng gabi? Sa sumunod na gabi, mas malinaw na naririnig ng iba naming kaklase ang ingay mula sa kwartong yun. May mga mahihinang yabag at parang may mga nag-uusap. Pero dahil sa pagod at busy kami sa seminar, hindi na namin gano'n napansin yun. Hanggang sa may isang kaklase kami nagkasakit sa huling araw. Hindi siya sumama sa seminar at naiwan mag-isa sa bahay. Pagbalik namin, may kwento siyang pangyayari. "Alam niyo ba, may bata rito kanina. Ang kulit. Nilapitan ako tapos inaya ako maglaro ng mga baraha. Nasa hallway lang siya nakatayo." Nagkatinginan kami. "Anak siguro ng caretaker," sabi ng isa naming kaklase. "Huwag yun na lang pansinin." At dahil huling gabi na, hindi na namin masyadong pinansin. Ang alam namin, may matanda at bata nakatira sa kwartong yun. Kaya natural lang na may maririnig at nakikitang ganoon. Dumating ang araw na pag-alis namin. Habang nag-aayos kami, sinabi namin sa caretaker ang nangyari. "Kuya, may iwan po kami mga pagkain sa ref at pantry. Sabihin niyo na lang po sa lolo at mga bata dun para makain nila." Napatingin siya sa amin. Halatang nagtataka. "Sino pong lolo at mga bata?" Napangiti ako. Di po yung nasa kwarto doon sa dulo. Lagi po kasi silang umuuwi ng gabi tapos may mga batang naglalaro." Tahimik lang ang caretaker. "Walang nakatira dyan? Wala kayong ibang kasama dito?" Napanganga kaming lahat noon, Sir Kano. Hindi kami agad naniwala. "Kuya, nakita po namin. Marami kaming nakarinig at nakakita nun." Kung gusto nyo, ipapakita ko." Seryosong sabi niya. Sumama ang ilan sa amin pababa ng basement. Dala niya ang isang susi. Binuksan niya ang kwartong yun at tumambad sa amin ang isang silid na puno ng alikabok, kahon, lumang kabinet at mga nakabalot na kasangkapan. Wala ni anumang palatandaan na may tumira doon. Kinilabutan ako, Sir Kano. Lumingon ako sa hallway kung saan madalas kong naririnig ang mga yabag. Tahimik nun, tsaka sobrang lamig. "Sigurado po ba kayo? Walang nakatara dito?" tanong ng isa kong kaklase. Simula nung nagbantay ako dito, wala pang nakatira sa kwartong yan. Storage na talaga yan." Hindi na kami nakapagsalita. Pagbalik namin sa itaas, nagsimula kami magkwentuhan at nag-compare ang nakita namin.
Pareho ang deskripsyon ng lahat tungkol sa matandang lalaki. Payat, nakasombrero at may suot na lumang jacket. Pare-pareho rin ang kwento na mga nakarinig ng mga batang naglalaro. Pero bago kami tuluyan mataranta, tinapi kami ng caretaker at mahinahong nagsabi, Mga ihot mga iha, huwag nyo na masyadong isipin yun. Paalis na rin naman kayo. Basta mag-ingat kayo lagi. At doon natapos ang 4 na araw naming seminar. Habang papalayo na sasakyan mula sa bahay na yon, nakatanaw ko sa bintana. Ang kwartong nakalak ay muling sinarado. Tahimik at tilawan na lang tao. Pero sa ilalim ng lahat ng katahimikang yun, ramdam kong may mga matang nakasilip mula sa dilim at pinagmamasdan kaming umalis. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Kado. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nina. Gusto ko lamang i-share ang isang karanasang hindi ko akalaing mananatili sa alaala ko hanggang ngayon. Nangyari ito noong 2011, noong ako ay estudyante pa lamang at nakatira sa isang lumang dormitoryo na tinatawag nilang UX Residence Hall. Noon pa man, kami na mga roommates ko ay madalas magbiro tungkol sa mga multo. Normal na siguro yon sa mga estudyanteng tumitira sa mga lumang gusali na parang kahit anong kwento ng kababalaghan, ginagawa mo na lang biro para hindi matakot. Pero may isang mahabang weekend na hindi ko makakalimutan. At sa gabing yon, kahit wala akong nakita multo, natutunan kong minsang sapat na ang tunog at pakiramdam para hindi ka na makatulog na payapang muli. Ang UX Residence Hall ay isa sa mga pinakamatandang dormitoryo sa universidad. Mababa ang kisame at gawa sa makapal na kahoy ang ilan sa mga dingding nito. May mahabang pasilyo na puno ng fluorescent lights na mahina ang buga ng ilaw. Sa bawat kwarto, may tig-2 bunk bed, isang malaking cabinet na nagsisilbing divider, a study area na may mga bintana. Isa sa mga pinakatatandaan ko ay ang bintana sa may tuktok na pader na nakaharap sa koridor. May nakalagay na grills at kung sisilipin mo mula doon, matatanaw mo ang mga pinto ng katabing kwarto. Parang walang privacy dahil halos magkatanaw ang lahat. Pero dahil sanay na kami, wala na rin kaming pakialamanan. Sa totoo niyan, Sir Kano, naging second home ko na ang dormitoryo na yon. Diyan na kami nagtawanan, nag-aral at minsan na nagkwentuhan tungkol sa mga multo. Sure ako may multo dito, biro ni Mira, isa kong roommate habang nag-aayos kabin ng mga gamit. Kita mo yung lumang salamin? Diyan lumalabas ang mga white lady. Natawa lang kami noon. Hindi namin alam na ilang araw lang ako mismo ang kikilabutan sa kwarto naming yun. Dumating ang isang mahabang weekend. Karamihan ng mga kaklase at roommate ko ay umuwi sa kani-kanilang probinsya. Ako lang ang naiwan. Sige guys, ingat kayo ha. No choice kasi ako kasi wala akong pamasahe pa uwi. Kaya magpapaiwan na lang ako dito. Paalam ko sa kanila habang binibit-bit nila ang kanilang bag palabas. O sige Nina ha. Tsaka huwag kang matatakot sa multo. Pabiro nilang sabi. 6:00 pala ng gabi. Sobrang tahimik na ng dorm. Walang halos tao at ramdam ko ang bawat kaskas ng hangin sa mga pinto at bintana. Nung tumingin ako sa pasilyo, madilim na. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Yung tipo na para bang may nakatingin sa'yo. Sinubukan ko matulog na maaga. Nasa upper bunk ako, pinakamalapit sa pinto. Pagtingin ko sa grills sa itaas na pader, madilim ang koridor. Ramdam ko ang kilabot sa likod na leeg ko, pero pinilit ko pa rin matulog at pinikit ang aking mata. Ilang beses ako napabalikwas ng gising. Parang may nakatingin mula sa koridor. Paranoid ka lang Nina, bulong ko sa sarili ko. Pero hindi na ako mapakali. Bumangon ako at madaling lumabas. Tumakbo ako sa dulo ng pasilyo at binuksan lahat ng ilaw sa koridor. Bumalik ako sa kwarto at kahit papaano'y kumalma ako. Bandang 12:00 ng hating gabi, muling nangyari
ang kinatatakutan ko. Bigla akong nagising na may marinig akong katok. Napapikit ako na mahigpit, Sir Kano. Baka may tao lang. Bulong ko sa sarili ko. Pero ilang segundo lang, tumindig ang balahibo ko. Ang katok ay nagmumula sa bintana. At tandaan nyo, nasa ikalawang palapag lang kami. Lumakas pa ito. Hindi na ako makahinga sa panahong iyon dahil sa kaba. Hindi ito totoo. Baka hangin lang. Bulong ko sa sarili ko habang dahan-dahang bumabangon. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at tumingin sa bintana sa mismong tabi ng kama. Walang tao. Walang anino. Walang kahit ano. Pero alam ko kung saan talaga nanggagaling yung tunog. Mula sa likod ng cabinet na nagsisilbing divider. Huminto ako. Nanlamig ang mga kamay ko. Kailangan ko silipin pero natatakot ako. Sa sobrang kaba, Sir Kano, tumigil ako sandali at nagdasal. Okay Nina, sandali lang. Baka wala naman talaga. Kumapit ako sa frame ng kama. Dahan-dahan ako bumaba sa bunk. Lumapit ako sa cabinet at sumilip. Tahimik. Wala na ang katok. Walang kahit ano. Pero ramdam ko pa rin ang kilabot. Ang lamig sa kwarto ay parang bumigat. Hindi ko na hinintay ano pang mangyayari. Binuksan ko ang pinto at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Napansin kong pinatay ng guard ang ilaw sa koridor kanina habang natutulog ako. Kaya mabilis kong sinindihan muli ang ilaw hanggang makarating ako sa ground floor. Doon ako nakaharap ng sofa kung saan ako umupo at halos nanginginig. Ilang minuto lang, bumalik ang guard. Miss, ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo po. Mahina kong sagot. Pero pwede bang bukas na lang natin patayin yung ilaw sa taas? Tumangulan siya. Parang naiintindihan niya ang ibig kong sabihin kahit wala akong pinaliwanag. Doon ako natulog sa sofa hanggang paumaga. Kinabukasan, dumating ang mga roommate ko. Hindi ko na sila binigyan ng masyadong detalye. Basta ang sabi ko lang, hindi na ako matutulog na mag-isa rito kahit kailan. At hanggang ngayon, 2011 na nangyari yun. Pero ramdam ko pa rin na malamig na kilabot na parang dumampi sa bato ko habang nag-iisa ako sa kwartong yun.